We are going to continue our series on The Bible Explains Part 230. Today, we will continue our discussion on the end time prophecy from Grace Perspective Part 11. Manalangin po muna tayo. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the beautiful people who came here today to honor you, to worship you in spirit and in truth. Thank you for the beautiful people who are joining us via online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. Thank you for this wonderful opportunity that you have found us in your presence today. We commit to you this day. We commit to you this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done only by your grace, for your glory, we pray. In the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. A very quick review of what we already covered on this particular topic of the Bema Judgment. Na-mention ko po sa inyo, nang diniscuss po natin ang Bema Judgment, ito po'y tinatawag sa Bibliang the Judgment Seat of Christ. This is very well known as the awarding ceremony. Mahalaga po na ilagay natin sa ating mga isip. Hindi na po tayo huhusgahan sa ating mga kasalanan. Ang tinatawag pong paghusga o paghatol sa judgment seat ay hindi po for condemnation, but for remuneration. Ito po ay pagtanggap ng kaukulang gantimpala sa mga paglilingkod na ating nagawa matapos maligtas. Tandaan, maigi mga kabiyaya, ang kaligtasan po ay hindi premyo ng ating mga gawa. Ang kaligtasan po ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Pero matapos kang maligtas, maglilingkod ka. Hindi para dagdagan ng kaligtasan, hindi para lalong maligtas. You are already saved, permanently saved, perfectly saved. Sapat na ang tinapos na gawa ni Kristo. Hindi mo dadagdagan ng grasya, ang grasya ng Panginoon ay sapat na. It must be emphasized, nothing but grace, grace plus nothing. Wala pong idadagdag sa biyaya. Sapat na ang biyaya ng Panginoon. Pero Bishop, ano naman po yung ating paglilingkod? Ang ating paglilingkod ay hindi po dagdag sa grasya. Ito po'y apaw ng grasya ng Diyos na naibigay sa atin. Kaya ho tayo nakapaglilingkod dahil din sa biyayang naibigay po sa atin. Can you say amen? Amen. Hindi idinadagdag sa biyaya, resulta ng biyaya, epekto ng biyaya. The Apostle Paul said, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is within me. Pag nasa iyo na ang grasya ng Panginoon, kusa kang maglilingkod. Pag buhay ka, kusa kang humihinga. Kapag puno, kusang umaapaw.
Hindi kailangan pilitin magsimba, hindi kailangan piliting manalangin, magbasa ng Biblia, hindi kailangan pigain at piliting magbigay. Masaya kang nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon. Shout amen. Ang iyong paglilingkod at ang iyong pagsunod ay hindi idinadagdag sa grasya. Ang iyong paglilingkod, ang iyong pagsunod ay resulta ng grasya na iyong natanggap. Can you say amen? Napakabait ng Diyos. Isipin po ninyo, iniligtas na tayo sa grasya, binigyan tayo ng grasya, pinuspos tayo ng grasya, at yung grasyang nasa atin, yun din po ang nag-uudyok sa atin, nagpapalakas sa atin para makapaglingkod tayo. Ngayong nakapaglingkod na tayo, gagantimpalaan pa niya ang paglilingkod na kaya naman natin nagawa dahil din sa grasyang naibigay sa atin. Sobrang bait ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Malakas na palakpak para sa Panginoon. Sabi ng isang pumosong mangaral sa social media, wag daw i-emphasize grace plus nothing. Mali daw yun, sabi nung pumosong mangangaral, dahil daw hindi ho tapos ang grasya, kailangan po dagdagan ang grasya ng iyong paglilingkod. Nais kong sabihin, maling-mali po ang mangangaral na iyon. Maling-mali po ang kanyang pananaw at maling-mali po ang kanyang sinabi na wag daw i-emphasize grace plus nothing. I want to emphasize it and I want to make it very, very clear. It should be grace plus nothing. Nothing but grace. Grace plus nothing. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Hindi kailangan dagdagan. Shout amen. Matapos matanggap ang grasya, wala kang idadagdag sa grasya. Yung grasya ang gagawa sa iyo. Kaya ka nakakapaglingkod. Kaya ka nagsisimba. Kaya ka nananalangin. Kaya ka nagbibigay. Dahil pinuno ka ng grasya ng ating Panginoon. Umaapaw ang grasya ng ating Panginoon. At huwag kalimutan na kaya naman tayo nakakagawa dahil ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Remember Philippians 2:13, it is God who works in us to do and to will according to His purpose. Ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Hindi tayo, ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Kaya kung may nagagawa ka, huwag kang magyayabang. Kung may nagagawa ka, huwag kang magmamalaki. Nagagawa mo lang yan dahil ang Diyos ang gumagawa sa iyo, ang biyaya ng Diyos ang gumagawa sa iyo. Shout amen. Remember, Paul said, I work harder than all of them. Yet that but the grace of God that was with me. May ginagawa po ba ang mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos? Meron. Hindi tamad ang mga nasa biyaya ng Diyos. Ang mga nasa biyaya ng Diyos ay masipag na naglilingkod. Walang pagod na naglilingkod. Inspired na naglilingkod sapagkat alam nila na kaya naman nila ito nagagawa dahil sa biyayang nasa kanila na tinanggap nila mula sa Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Why am I emphasizing this? Because we need to. We need to highlight, we need to emphasize, we need to say it again and again. Grace plus nothing, because grace is more than enough. Kaya ka nakakapaglingkod dahil sa biyaya, at matapos kang maglingkod, gagantimpalaan ka. Kailan magaganap po ang reward? Kailan magaganap ang awarding ceremony? Sa judgment seat of Christ.
Let me show you the scripture. The scripture tells us in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ," Bema judgment, "that each one may receive what is due to him for the things while in the body, whether good or bad." I already explained this to you in our previous broadcast, and I need not to explain this again because we already did. Binaklas natin ang verse na ito, ipinakita ko po sa inyo sa orihinal na pagkasulat, mga orihinal na salitang ginamit para maintindihan po natin na yung judgment seat, ang Greek word po ay bema, bema judgment. Now, let's do a very quick review. What will be the basis for giving rewards at the bema judgment? Dalawang basis po ang pagbibigay ng reward sa bema judgment. Number one is the motives of your heart. Number two, the faithfulness of your work. Remember, number one, let's read. Number one, the motives of your heart. Number two, the faithfulness of your work. Now, the question is this: what is the role of grace in giving rewards? If everything is by grace, then how can there still be rewards? Bishop, anong papel na ginagampanan ng biyaya ng Diyos sa ating mga gantimpalang matatanggap? At kung puro biyaya, at talaga namang puro biyaya, bakit meron pang rewards? Dapat wala ng rewards dahil puro biyaya. Yan ang pag-uusapan po natin sa ating talakayan sa araw na ito. Allow me to share with you, my dear brothers and sisters, grace and rewards, 4 insights. 4 na insights, paano po natin ma-reconcile yun pong grace and rewards. Number 1, grace changes how rewards work. Grace changes how rewards work. Grace redefines the very nature of rewards. In the world system, rewards are earned by performance. But in God's kingdom, there are expressions of grace at work in us and through us, not compensations for our effort. Tandaan po, sa ilalim ng biyaya, ang ating mga gawa ay ekspresyon ng gawa ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin, gawa ng biyayang gumagawa sa atin. Hindi po compensation, hindi po bayad sa ating mga gawa. Ito po'y ekspresyon ng biyayang gumagana at gumagawa sa atin. Look at the verse, 1 Corinthians 15:10. "But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect." Meron po bang effect ang grace of God? Paul said the grace of God was not without effect, meaning there is an effect. No, I work harder than all of them. Did the Apostle Paul work? Yes, he did. Did the Apostle Paul work? Yes, he did. I work harder than all of them. Now, look at the next line. How the Apostle Paul cleared it very, very well in our mind. The Apostle Paul said, "Yet not I, but the grace of God that was with me." Sobrang linaw, ano po? Sabi niya, I work harder, gumagawa ako, at daig ko pa yung iba. Mas matindi akong gumawa kaysa sa iba. Siyang sumulat ng kalahati ng bagong tipan. Mas maraming simbahang naitayo. Mas maraming conferences, seminars, conventions, Bible study here and there.
missions work here and there. Pero sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. Siya po ba ang gumagawa o ang biyaya ng Diyos na nasa kanya? Ang biyaya. Pero sabi niya, siya, I work harder. Tapos kumambyo siya, I work harder, yet not I. Sa makatwid, yung nagagawa mo, hindi ikaw yon. Kung may nagagawa ka man, hindi ikaw yon. Paul said, I work harder, yet not I. I gave more, yet not you. Nakapagbigay ka ng malaki, nakapanalangin ka ng mahaba, nakapaglingkod ka, hindi ikaw yon. Kaya mo yun nagawa dahil sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo. Shout amen. Shout amen. Grace and rewards are not opposing ideas, but beautifully connected truths. Grace changes the basis of reward from merit to manifestation. I want to say that again. From merit to manifestation. Ang reward po ay hindi po to our merit. Ang reward po is the manifestation of the grace of God that is at work in you and through you. Under law, man works to earn a reward. But under grace, man receives a reward for what Christ has done through him. Sa ilalim ng biyaya, tatanggapin mo ang gantimpala na nagawa ni Kristo sa pamamagitan mo. Ikaw ang kamay ni Kristo, ikaw ang paa ni Kristo, ikaw ang katawan ni Kristo sa mundo na ito. Kaya kung may nagagawa ka, nagagawa ni Kristo sa pamamagitan mo. Napakabuti ng Diyos. Ang ganda ng kaisipan sa ilalim ng biyaya. Rewards in the kingdom are not payments for human effort, but celebrations of divine grace at work in and through believers. Kapag natanggap mo na yung grasya, gumagawa yung grasya sa iyo, gumagawa yung grasya sa pamagitan mo, at ikaw ay gagantimpalaan hindi sa sarili mong gawa, kundi sa gawa ni Kristong nagawa dahil sa pamagitan ng biyayang gumagawa sa iyo. Can you say amen? Grace purifies our motives, filling them with love, because He first loved us. Can you say amen? It enables us to be faithful, for faithfulness is the fruit of the Spirit working in us. Having said this, keep this in your mind. By grace, we can stand approved in two bases of rewards at the Bema judgment: our motive and our faithfulness. Ang motibo ay pag-ibig, at kaya naman may pag-ibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya naman po may katapatan, sapagkat ang katapatan ay bunga ng Espiritong nasa atin. Can you say amen? Kaya sa biyaya, nakakasiguro ka na mayroon kang matatanggap na gantimpala, sapagkat hindi ikaw ang gumawa. Ang gumawa ay ang biyayang gumagawa sa iyo at sa pamagitan mo. At ikaw ay nakakagawa dahil sa pag-ibig at may katapatan, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin, at sa Kanyang Spiritong nasa atin, ang bunga ay katapatan. Can you say amen? Grace reminds us that every reward is Christ's work reflected in us. What we receive is not proof of our greatness, but a display of His goodness. Beautiful, isn't it? I want to say this again. What we receive is not proof of our greatness, but a display of His goodness.
Can you say amen? 1 Corinthians 1:31, let the one who boasts, boast in the Lord. Ang magyayabang, sige, magyabang kayo. Pero ang ipagyabang ninyo ay ang Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen? Boast in the Lord. Boast in the grace of God. Kung magyayabang ka rin lang naman, ipagyabang mo na ang biyaya ng Diyos. Ipagyabang mo na ang Panginoon sa buhay mo. Can you say amen? You can give and even give more because God has blessed you and blessed you more. Kaya nga ang turo natin maliwanag eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ka nagbibigay para pagpalain. Maliwanag po ba yon, mga kabiyaya? Kaya ka nagbibigay dahil ikaw ay pinagpala. Ano naman ang ibibigay mo kung di ka pinagpala? Pinagpala ka muna. Kaya ka nakakapagbigay. You cannot start from zero. You have to start from something. And that something is that God has blessed you first. He loved you first. We love because He first loved us. We give because God gave us first. Siya ang unang nagbigay sa atin. Pinuspos tayo ng Kanyang grasya. Kaya ho ang pagbibigay ay hindi katulad ng paluwagan. Bigay ka ng bigay ka ng bigay ka ng bigay. Tapos umaasa ka na isang araw bibigyan ka ng big time, bibigyan ka ng Lord ng sahod. Kaya yung mga sumasali sa paluwagan, hindi ba iniisip nila yung pinaka masayang araw na sila ay sa sahod? O ako naman ha, ako naman, ako naman. Mga kapatid, maling kaisipan po yan. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay mula po sa pusong pinuno ng biyaya ng Diyos. Ano ba nauna? Inhale o exhale? Inhale. Ano naman ang exhale mo kung wala kang inhale? Masama din po ang inhale ng inhale. Subukan nyo, huwag mag-exhale, puro inhale. Patay ka! Patay ka! Hindi ka rin makapag-exhale kung walang inhale. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman. Di ba, nung mga nakarang araw lamang ay nandun po kami sa Israel. At isa sa mga lugar na pinuntahan po namin ay Dead Sea. The lowest part of the earth, Dead Sea. Bakit po yun ay tinawag na Dead Sea? Well, maraming dahilan, pero isa sa mga dahilan ay sapagkat ang Dead Sea, ang dagat na walang outlet, siya po ay pinakamababang parte ng buong mundo, the lowest part of the earth. Ang tubig na nasa kanya ay nanggagaling po, mga kapatid, sa Sea of Galilee, Jordan River, papunta po sa kanya. Tapos wala siyang outlet. Wala siyang binibigyan ng tubig. Ang tanging dahilan lang kaya ho nawawala ang tubig sa kanya ay dahil po sa evaporation. Nag-evaporate lang po. Pero wala siyang natural outlet. Kaya Dead Sea. Tanggap lang ng tanggap, hindi nagbibigay. Kaya ang tanong ko, Dead Sea ka ba? Bakit? Kasi tanggap ka lang ng tanggap. Hindi ka nagsishare. Kaya yung makilala ninyo na hindi po nagsishare, tanggap ng tanggap, Dead Sea. Maalat. Maalat. Ang tubig sa Dead Sea ay napakaalat. Dahil po sa kanyang salinity, sobrang alat, pagka ikaw ay lumusong, magpo-float ka. Hindi ka lulubog, kusa kang lulutang, mag-float ka. Kasi nga po, siya po ay hindi nagsishare. Kaya ang paalala ko, mga kapatid, huwag po tayong maging Dead Sea. Tanggap lang ng tanggap.
magbahagi tayo, magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa kapwa, magbigay tayo sa mga taong nangangailangan, sapagkat siya rin ang nagbigay sa atin. Shout amen. Malakas na palakpakan para kay Lord. Amen. Philippians chapter 2 verse 13, the Apostle Paul writes, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." Who is working in you? God. God is giving you the desire to worship, the desire to go to church, the desire to read the Bible, the desire to pray, the desire to give. God is giving you the desire, and not only the desire, but empowers you. God empowers you to do the desire that God has given you. Hindi lang gusto, ginagawa. Yung iba puro gusto, hindi ginagawa. Sapagkat walang nag-i-empower. Nagustuhan mong magbasa ng Biblia, aktual kang nagbabasa. Gusto mong manalangin, aktual kang nananalangin. Gusto mong magsimba, nasa simbahan ka. Kaya po tayo narito sa araw na ito dahil gusto nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 1, grace changes how rewards work. Number 2, rewards celebrate what grace has done. Rewards celebrate what grace has done. In the end, every crown reflects not our effort, but Christ's work in us. Grace begins the good work, empowers it, and finishes it. And at the reward, simply honors what His grace has accomplished through us. Ang ganda, po, puro biyaya, puro biyaya. Walang halo, walang dagdag. Purong biyaya, puro biyaya. I want to say that again. Purong biyaya at puro biyaya. Can you say amen? Ephesians chapter 2 verse 10. The Apostle Paul writes, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." What is so wonderful about this verse is the context. Saan galing po ang verse 10? Galing sa verse 9 and verse 8, which tells us that we are saved by grace. Now that you are saved by grace, the grace that is at work in you, God made you His workmanship. You are created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us. Maganda po ang pagkakasali ng The Living Bible in this particular verse. I want you to see this on your screen. Ephesians chapter 2 verse 10 from the Living Bible. It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives. What lives? The new lives God has given us through Christ. You spend these lives how? How should we spend the new lives that God has given us? Come on, let's read that part. How do we do this? How do we spend the new lives that Christ has given us? How? Tell me. In helping others. Helping others will not save you. But if you're truly saved, wonderfully saved, perfectly saved, completely saved, saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, then helping others is just an outcome, a result, a product, an overflow of a heart filled with so much grace from God. Can you say amen? Every good work
that God rewards was already planned and prepared by Him before we even began to do it. Bago pa natin nagawa ang mga mabubuting bagay na nagagawa na natin, pinlano na ng Diyos ito na ito ang gagawin natin. This means He plans, prepares, and initiates the work, empowers it to be done, and finally rewards it, all by grace. Amazing. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Grace is the giver of both ability and reward. At the judgment seat, rewards will not magnify our greatness, but will display the fruit of divine grace in human vessels. Sa araw ng pagbibigay ng gantimpala, hindi po madadakila ang iyong sarili. Ang madadakila ay ang biyaya ng Diyos na gumawa sa iyo at kaya mo nagawa ang gawang ginagantimpalaan dahil sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Number 2, rewards celebrate what grace has done. Number 3, grace. Number 3, rewards are mirrors of Christ's glory in us. Again, number 3, rewards are mirrors of Christ's glory in us. Rewards reflect not our achievement, but His grace in us. Every reward shines back the image of the one who worked through us in Christ, in us, the hope of glory. Ang bawat kapurihan, ang bawat kaluwalhatian ay sumasalamin sa kadakilaan ni Kristo at ng biyaya ng Diyos na naibigay sa atin. Si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang pag-asa sa kaluwalhatian. Ang pagmamayabang ng sarili ay anathema sa banal na kasulatan. Pero sabi ni Pablo, kung gusto mong magyabang, ipagyabang mo ang Panginoon at ipagyabang mo ang ginawa ng Panginoon. Ipagyabang mo ang ginagawa ng Panginoon. Sa makatwid, ipagyabang mo ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo. Can you say amen? Please remember, without Him, we cannot do it. Without us, He won't do it. His plan is to work through us, for we are His hands and feet on earth. Kung wala po tayo, hindi rin niya gagawin. Dahil gagawin niya yan sa pamamagitan natin. Kung wala naman siya, hindi natin magagawa. Kung wala tayo, hindi niya gagawin. Listen, hindi sa hindi niya magagawa. Kayang gawin ng Diyos kahit wala tayo. Pero pinlano niya na gagawin niya ito sa pamamagitan natin. Kaya mag-stick ang Panginoon sa kanyang plano. Because God is a God of plan. Not that God cannot do it. God can do all things even without us. Can you say amen? Amen. But because He planned to do it through us, He won't do it. He won't do it. He will not do it without us. Because He purposed and He planned to do it through us. I'm going to show you the verse. Ephesians chapter 3 verse 10. The Apostle Paul writes, his intent was that now, through the church, referring to us believers, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. How? Through the church.
tayo ang gagamitin ng Panginoon upang kanyang maipakita ang kanya pong karunungan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mensahe, ang kanya pong biyaya. Saan? Sa mga pamunuan, sa mga pamamahala, sa lahat ng parte ng mundo, lalo na sa sangkalangitan. Mga kapatid, ano po yung term na heavenly realms? This is where the Spirit works. This is where demonic spirits and evil spirits work. Heavenly realm. This is where we also exercise our authority as we are seated with Christ in the heavenly realms with Christ. And you can also read in Ephesians chapter 6 verse 12 that demonic power, all demonic and evil power is at work in the heavenly places or heavenly realms. Ibig sabihin, gagamitin ng Diyos ang kanyang iglesia para ipakita kung saan maipapamalas ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, dakila. Sapagkat dakila ang Diyos magpakailan, kailan paman at kahit saang parte ng mundo. Amen. God chooses to reveal His wisdom, power, and grace through His church. We are not just recipients of His work. We are participants in it. The very hands and feet through whom His purpose unfolds on earth. Tayo ang nagpapatupad ng kalooban ng Diyos sa mundo na ito. Sapagkat tayo ang katawan ni Kristo. Hindi ba't kasama sa panalangin itinuro ng Panginoon, let your will be done on earth as it is in heaven. We enforce the will of God. And the will of God is that all be saved. Kaya ho ang church ay may misyon, ibahagi ang grasya. Kalooban ng Diyos magligtas. Can you say amen? Kaya ang church ang ginagamit para magbahagi ng mensahe ng kaligtasan. Kalooban ng Diyos magpagaling. Kaya kapag may sakit, ipinapanalangin natin sapagkat tayo pong enforcer ng will of God on earth. Kalooban ng Diyos guminhawa ang iyong buhay. Kaya kung saan mayroong kahirapan, kung saan mayroon pong kadustaan, we bring the message of blessing, favor, and prosperity because the Bible says, He who is so rich became poor for us, so that through His poverty, we might become rich. Kinuha ni Kristo ang ating kahirapan upang sa kanyang paghirap, guminhawa ang ating buhay. Kinuha ni Kristo ang ating sakit upang sa kanyang sugat, tayo'y gumaling. Sinong gagawa po niyan? Hindi po mga anghel. Ang gagawa po niyan ay ang iglesia. Kaya tayo po, mga kapatid, ang kamay, ang paa, ang bibig, ang mensahe ng biyaya sa mundo na ito sapagkat tayo ang katawan ni Kristo. Can you say amen? And when rewards are given, they reflect the glory of Christ shining in and through us. Kaya natin nagagawa yan sapagkat tayo ang katawan ni Kristo, tayo ang pinuspos ng kanyang biyaya, kapangyarihan at karunungan, at tayong may misyon, abutin ng buong mundo ng mensahe ng pagliligtas. Can you say amen? Walang pagmamataas, punong-puno ng pagpapakumbaba na kaya naman natin nagagawa dahil din sa biyaya ng Panginoon. Revelation chapter 4 verse 10. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. What did they do? They lay their crowns before the throne, and what did they say? You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Mga kapatid, walang ibang karapat-dapat.
tumanggap ng lahat ng kapurihan, lahat ng kaulatihan, lahat ng karangalan, kundi ang Diyos lamang. Kaya nung lagay ang corona sa ulo ng 24 elders, representing the 12 tribes of the Old Testament and the 12 apostles of the New Testament, 12 plus 12, this is just the representation, referring to the body of believers on that very throne of God. Nung bigyan sila ng corona, hinubad ang corona at inilagay sa paanan niyang nakaupo sa trono at ibinigay sa Panginoon ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, sapagkat alam na alam mo na kaya ka naman may nagawa mo rin dahil sa biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang kaluwalhatian. Shout amen! Come on, palakpakan! Malakas na palakpakan para sa Lord. Praise God. That is why we always say, by His grace, for His glory. Sabihin natin, by His grace, for His glory. One more time. Kaya nagawa sa biyaya para sa Kanyang kapurihan. Amen. Number 3, rewards are mirrors of Christ's glory in us. Number 4, I'm starting to close. Rewards are not earned, they are grace given. Kung meron pong rewards at meron naman talaga on that judgment seat, the rewards are not earned by your efforts. They are grace given by the grace of God. Can you say amen? Heaven's rewards are not payments for our labor, but gifts flowing from Christ's finished work. What we receive is not because of our performance, but because of His presence in us. Grace working and grace rewarding. Beautiful, isn't it? Kaya po ang grace beautiful. Grace is wonderful. Grace is simply amazing. Let me give you a chart. You can see this on your screen so you can easily understand. I'll give you 5 crowns mentioned in the Bible. Listen, there can be more. There can be more not mentioned in the Bible. But in the Bible, there are 5 crowns mentioned. At ito po mga crowns na ito will be given not by works, but by grace. Kaya mo nagawa dahil din sa biyayang gumagawa sa iyo. Naunawaan po ba natin ito mga kabiyaya? Inuulit ko, kaya mo nagawa dahil sa biyayang gumagawa sa iyo. At the end, hindi ikaw ang gumawa ang biyaya. Ikaw ay kasangkapan ng biyaya, kaya mo nagawa. The grace that is at work in you. Can you say amen? Number 1 is the imperishable crown, mentioned in 1 Corinthians 9:25. Grace trains and disciplines us to run the race with endurance. Kaya ho, ikaw ay nakatakbo at natapos mo ang takbuhin dahil din sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? The crown of rejoicing, mentioned in 1 Thessalonians 2:19. Grace works through us to lead others to Christ. Kaya ka naman nakapag-akay, kaya ka nakapag-share, kaya ka nakapagpatanggap, kaya ka nakapagdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon dahil din sa biyaya na gumagawa sa iyo. Number 3, the crown of righteousness, mentioned in 2 Timothy chapter 4 verse 8, na ang korona na ito ay kaya naman matatanggap sapagkat ang biyaya din ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kasabikan sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya yung pananabik sa Kanyang pagbabalik lang ay mayroon na agad gantimpala ng korona ng katuwiran.
At kaya ka naman sabik na sabik sa kanyang pagbabalik dahil ang puso mo'y punong-puno ng biyaya ng Diyos. Tandaan, nasasabik tayo, pero hindi tayo tumatawid sa linya ng kamalian ng pagset-set ng petsa ng araw at ng oras. Dahil walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang pagbabalik. Pero alam natin, anumang oras, anumang araw ay maaari nang bumalik ang Panginoon. Sabik na tayo, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yun lang mismong kasabikan ay meron na pong katampatang gantimpala. Number 4, the crown of life. Mentioned in James chapter 1 verse 12, Revelation chapter 2 verse 10, grace strengthens us through trials. Hindi po ipinangako ng Diyos na wala pong pagsubok o walang pagdadaanan, circumstances, idiosyncrasies of life. Pero ang mga pagsubok na pagdadaanan po natin ay nakayanan natin dahil sa biyaya ng Panginoon na nasa atin. Kaya yung lakas mo, hindi ho lakas ng loob at tibay ng damdamin. Yan ay lakas ng biyaya ng Diyos. Kaya mo nakayanan dahil grace is greater than all. Grace is greater than all the trials, the tribulations, the testings of life, because grace is greater than all. Number 5, the crown of glory, mentioned in 1 Peter chapter 5 verse 4. Grace enables pastors and leaders to serve. Kaya naman po mga pastor at mga leader ng simbahan at mga manggagawa ay matyaga na nakapaglilingkod dahil po din sa biyaya ng Panginoon. Mas madali ang sumuko, mas madali na ang tumigil, mas madali na ang mag-shift ng career, madali na ang mag-isip ng kung ano-ano, lalo na kung may mga pagsubok, lalo na kumisang kinakapos sa mga panggastos, kumisang may problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa mga kapatiran, problema sa kapaligiran. Pero gaano man ang mga pagdadaanan, ang mga pastor at leader at manggagawa ay matyaga na naglilingkod. Hindi dahil magaling ka, dahil magaling ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo. Shout amen. Every crown promised in Scripture is a reflection of grace at work, not human achievement, but divine enablement. Each reward points back to Christ, who empowers us to run, witness, endure, serve, and long for His return. Lahat po ng nabanggit na korona ay mga koronang matatanggap dahil sa biyayang atin ang unang natanggap. Can you say amen? In the end, every crown we receive will rest at His feet, declaring that it was all by grace from start to finish. That is why grace is amazing. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Praise God. Philippians chapter 1 verse 6, the Apostle Paul writes, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Tell me, until when? Until the day of Christ Jesus. Until the day we see Him face to face and hear His beautiful voice saying to us, come, you who are blessed by my Father, come into your eternal abode. Beautiful. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Psalms 115 verse 1. The psalmist declares, not to us, O Lord, but to your name be the glory. Kapag kinukuha mo ang kapurihan, that is Luciferic.
ibigay ang kapurihan sa Panginoon. Hindi masamang tumanggap ng tropeyo o korona. Hubarin mo lang at ilagay mo sa paanan niya na nagbigay sa iyo ng biyaya, kaya mo nagawa ang anumang iyong nagawa. Can you say amen? Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Praise God. From salvation to reward, it's all grace. Grace plus nothing. Grace all the way. Nothing begins without grace. Nothing stands apart from grace. And nothing ends outside of grace. So beautiful. I want to say it again. Nothing begins without grace. Nothing stands apart from grace. And nothing ends outside of grace. Grace is amazing. Give Him praise. Give Him praise. Hallelujah. Every step of the journey, every fruit, every crown, all point back to Jesus, the fullness of grace. Let's see them again. 4 beautiful insights about grace and rewards. Malakas, sabay-sabay, basahin natin ha. Umupo ng maayos. Isuot ang inyong sinturong pangkaligtasan. Sit up straight and fasten your seatbelt. This is the touchdown. Malakas, sabay-sabay. Ready for insights. Number 1. Grace changes how rewards work. Number 2. Rewards celebrate what grace has done. Number 3. Rewards are mirrors of Christ's glory in us. Number 4. Rewards are not earned, they are grace given. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Ang ganda! Super, super ganda. Now, let us do the life application. Now that we know this, 4 insights, how these insights affect the way we live. Number 1, serve in the flow of grace. Serve in the flow of grace. When you serve this way, right motives and faithfulness flow naturally. Not from effort, but from grace at work in and through you. So please remember, number 1, serve in the flow of grace. Number 2, serve even when no one sees. Maglingkod kahit walang nakakakita. Serve even when no one sees. God always sees you. Can you say amen? God always sees you. What matters most is not human recognition, but the quiet assurance that God sees, values, and rewards every act done by His grace. Say amen. Number 3, I'll close with this. Serve not for reward, but from grace. Serve not for reward, but from grace. True service is not driven by what we can gain, but by what we have already received. Grace frees us from serving for recognition or reward. Pinalaya na tayo sa ganyang maling kaisipan na kaya ka naglilingkod para sa gantimpala.
Hindi naman sinasabing walang gantimpala, pero hindi po yun ang motivation mo. Kaya ka naglilingkod mula sa biyayang natanggap mo. Hindi ka motivated dun sa matatanggap mo. Inspired ka dun sa biyayang natanggap mo na. Kaya ka masipag na naglilingkod. When we serve from grace, our actions overflow from a grateful heart touched by His goodness. And in the end, the opportunity to serve itself is the greatest reward. Sa dulo ng pinakadulo, ang talagang pinakamalaking gantimpala ay yung nabigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa Kanya na nagbigay sa iyo ng biyaya. Siya na nagpatawad sa iyo. Siya na nagligtas sa iyo. Siya na nagpaunlad ng buhay mo. Siya na nagpagaling sa iyo. Siya na nagmahal sa iyo. O anong saya maglingkod sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Shout Amen. Very, very grateful ang ating heart. Maraming mas magaling kaysa sa atin. Maraming mas mahusay kaysa sa atin. Maraming mas mayaman kaysa sa inyo. And yet God has given you the opportunity to support the work of God, to stand behind the pulpit and preach the most beautiful message of all. What an opportunity. And we are forever grateful to the grace of God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's see them again. 3 life application. Basahin malakas, sabay-sabay. Ready. Number 1. Serve in the flow of grace. Number 2. Serve even no one sees. Number 3. Serve not for reward, but from grace. The big idea is, in Christ, my reward is grace. Can you say it? Amen. Amen. Come on, let's read the big idea. In Christ, my reward is grace. In Christ, our reward is grace. Kay Kristo, ang ating gantimpala ay biyaya ng Panginoon. Of course, we do not want to end this broadcast like any other broadcast we do without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin ang biyaya ng Diyos, maligtas, at mula sa biyaya magsimula kang maglingkod, at pagdating ng dakilang araw na tayo tatayo sa harapan ng Panginoon, gagantimpalaan niya ang iyong paglilingkod na kaya mo naman nagawa ay dahil din sa Kanyang biyaya. Tanggapin mo ang Panginoon sa araw na ito at maligtas. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sa mga nanonood sa broadcast, inaanyayahan po namin, itaas ninyo ang inyong 2 kamay at manalangin tayo ng pagtanggap. At dito sa mga narito sa bulwagan na ito, hinihiling ko po, samahan natin ang ating mga panauhin nanonood ng broadcast na ito na manalangin ng pagtanggap. Taas natin ang ating 2 kamay at sumunod tayo sa panalangin. At kung gagawin mo ito sa unang pagkakataon, ipanalangin mo ito ng taos-puso at ariin na isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino bang tumanggap, nanalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ba ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya
at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanunod dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyong nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyong nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Sabay-sabay, malakas. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. In Christ, my reward is grace. Are you in Christ? Your reward is grace. Palakpakan. Palakpakan para sa Panginoon. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are forever. Charito!